Sir, again, yung ginawa natin dito kanina because existing na yung plant at gusto lang natin maglagay ng dolomite. Yun yung system na ginawa natin. But the best ideal na way ay during land prep para yung buong 1 meter ay malalagyan mo yan ng masasabugan mo ng dolomite. Pwede. Pwedeng ang sukat mo ay 1 square meter, pero ang iyong ay drill lang dito. Hindi na hindi mo na kailangan lagyan doon. Dito. During the land prep din yan, sir? During land prep, ganyan na gawin mo. Para localize. Okay. So diretsong ganun na. Localize. Halimbawa, ito di ba nakaumbok na ganun ang lupa. Yes, sir. Nakaumbok na ganun. So, lalagyan mo ng paro. Yung tudling. Tudling dito. sa gitna. Ayun. Di alam mo kung saan itatanim to, lalagyan mo ng stick. Ay yung malalim ito, yung paro, di lagyan mo ng dolomite. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Yun. Pwede, sir. Wala pang laman. Ibig sabihin, dire-diretsong dolomite na yun hanggang dulo. Pwede. Kung wala pang basta tama yung sukat. Yung sukat. Oo. Tama yung sukat. Pwede, Tapos, lagyan mo ng ng tabon. Lagyan mo ng tabon. In short, sir, irrigate. In short, from the start to the end, 20 yun. 20 square meter. Ay, 20 meters ang tatakbuhin ng 1 kilo. Na nandito lang sa gitna. 20 by 1, kumbaga. 20 meters by 1 meter. 20 meters by 1. Yan. Halimbawa, 1. Kasi 1 ito halimbawa, 1 meter. So, 20 meters, 20 square meter. Diba? So, yun. Pero sa gitna lang. Sa gitna, dito. Gitna localize. Kasi, that's the problem ng submerged soil sa rice. Ito, upland. So, kasi yan, hindi mag-mobilize ang nutrients dyan. Kasi walang flooded tubig. I see. Hindi katulad sa rice. Sa rice, anywhere. Kasi may tubig. Ito, hindi. Kung ano lang yung ando doon. Kaya localize. Kasi hindi naman yan, hindi naman yan submerged plant or lowland crop, upland yan. Kaya dito ang most practical. Dito. So sir, i-recap ko lang sa rice, dahil yung buong rice farm ay kinocultivate yan, inaararo yan. So ang paglagay mo ng dolomite, talagang sabog yun. Sabog. Para yung buong rice farm malalagyan ng dolomite. At saka magagawa mong uniform. Uniform kasi yan. Nahaharong siya. Yeah. Ito,
Pero for upland, hindi na. Localize. Pwedeng localize para makatipid ka. Kasi kung sasabugan mo lahat yan, yung mga iba, hindi naman lalagyan ng halaman yun. Wala naman roots doon. Dito sa alleyway. Hindi rin hindi practical. Hindi makukuha ng roots. Pero sir, for the case of pechay, mukhang parang gagaya sa pala yun. Yung buong plat, malalagyan dapat ng dolomite yun. Kasi yung distances mo ng pechay, malalapit Hindi. Actually, ang pechay, halos drill yan Nakaganon ang buto niyan Kumbaga, ipupula mo yun. Tapos itatransplant mo. Kaya lang, hindi advisable dito yung ganyan system sa pechay. Sa pechay, kalimitan, sa mga pasuna lang. O yung mga bed. Yung mga nasa seed bed. Yung gano'n, na madaling bunutin. Yung punlaan yun, sir? Yung doon, sa punlaan na lang. Kasi ito, pagka ito bunta dyan ng pechay, ay mahirap bunutin din. Pero so yung after the punlaan, yung di ba ang pechay tinatransplant din, di ba? Pero yung distances mo nga doon sa plat, malalapit na yan Oo, malapit na. Halos wala na distance. Halos wala ng distance. Parang tinatawag na drill. Drill mo yung anyway, ipupula mo rin ang pechay Hindi naman na yan Hindi naman yan direct Ipupula mo ang pechay tapos tinatransplant mo, di ba? Yun. Pwede i-transplant Kaya nga po, so lahat ng matatamaan ng puno ng pechay, in short, dapat may dolomite yan. Pwede, dapat makukuha niya. So, gawin mo, isasabog mo na lang siya. Isasabog mo na lang. Tapos lagyan mo ng very thin layer ng soil, yung para matabunan, then irrigate. Tapos pwede mo na siyang tamnan. Okay. So kung araruhin nyo, pwede nyong isabog na bago araruhin. Pwede, mas maganda nga yun. Nyo. Kaya lang, dito, marami kayong magagamit na dolomite. Dito, yung sistema natin, tinatawag na localized fertilizer application. Ngayon, yung sinasabi nyo, broadcast lahat yan, ay blanket application ng dolomite. Okay. Ano naman ang effect ng dolomite sa damo? Gaganda damo dun gawa ng gaganda rin ang damo. Gaganda rin ang damo. So, you have to get rid the damo. Alisin mo yung damo. Magwi-weed kayo. Weeding. Gaganda rin yung damo. Gawa ng magnesium, foliage, vitamins ng foliage. Yung magnesium. Maganda. Okay. Kasi red soil to. Reactive agad ang dolomite dito. Kaya nga kung kung kaya nyong lagyan to ng upland rice, ganda. Yung kalahati, may dolomite, yung kalahati wala. Ang ganda niyan. Yung upland rice, variety na rice, pwede nyo sabog lang. Sabog lang. Sabog lang, pwede. Lagyan nyo ng dolomite, tapos sabog lang. Yung kalahati, wala, sabog din. Makita nyo kung ano effect ng dolomite. Makikita nyo ngayon sa hindi na kayo mag-observe sa iba, doon na lang sa inyo. Merong ipapakita pa tayo na ibang site? Greenhouse. Dami kayong tungkod, Hindi, kailangan nga ito Gawa ng baka bigla sumiro ka, Dani? Hindi mo masasabi. May 60 na tayo Ayan, pababa na tayo Madali na pababa Ito mga batang to, matitikas pa ang tuhod niya. Ay, nakaw kahit pabalik-balik yan. Kakatulad natin na... Sir, kapit po kayo, sir. Oo. Kayo din. Mapit kayo. Ang laki pala nito. Ha? Ang laki. Marami nga yan. Sir, kaya nyo? Kaya? Sir Dan? Okay lang. Ingat ka. Kaya po? Bago ka mahulog, sasabihin mo lang. Ayan, maganda dyan tamnan ng citrus. Ano, Dan? Dito, sir? Ayan, yung mga hilly area na yan. Saka kalamansi. Kalamansi.
Kalamansi citrus. Isang taon lang ang kalamansi eh. Ayan, dami niyan. Asan, sir? Yan yung, dami na. Ano yung tanim na yun? Halaman, sir, ornamental. Yung ginagamit pang arrange ng bulaklak sa dangwa. Kung gusto mong mamunga yan, Mas malapit nga, sir. mamulaklak yan, birahin mo ng dolomite yan. Matatangan namin Lahat. para pag gano'n. Parang pa ganun, sir. Kitang-kita mo siya. Kita to sa highway, sir. Yan ang highway. So yan ang frontage. Mahaba yung frontage mo. Mga 300 meters. Okay. Pahaba yung frontage. Pwede magtanim dito sila ng yung citrus. Oo. Dito ang dami, oh. Ito, lagyan mo to sir ng dolomite. Bayabas. Oo. Sasawa ka sa bunga niyan. Anong bayabas to, sir? Yung malalaki? Native lang. Vietnam. Yung light green. Light green siya. Na pink sa loob. Hindi. Puti. Okay. Namumulaklak, no? Ito, kinchay. Kinchay ba to? Yung ginagamit sa pagluluto ng pansit. Ito, ano ito? Beets. Oh, sugar beets. Meron siya doong cam. Yung Kulay pula parang yan. roots. Parang ano ba tawag doon? Yung tuber. May tuber siya sa ilalim ng lupa. Wansoy. Ang mahal nito. Oo. Yan, wansoy. Wansoy. Ganda pala eh. Maganda ang crop. Konting himas na lang to. Diyan, ano to? Pero meron kong isasuggest sa'yo pag bago mo gamitin. Sugar beets? Kaya dito? Lalagyan mo ng calcium hydroxide. Ilang months bago harvestin? Yung kasing mga data ko, puro USDA yan. Kaya high-tech yung Paborito ko yan, sugar beets. Ano yung maitim na yan? Kokodas ba yan? CRH po. Ano yun? Yung charcoal? Yung Carbonized rice rice husk? Rice husk. ang carbonized rice hull, carbon and silica lang naman yan eh. Oh, silica lang yan. Yan, ang ginagawa niya para ding para ding cocoa dust. Yung kanyang immediate environment ng roots, ginagawa niyang very soft. Yung mga ugat niya madaling mag-penetrate. Pero nutritionally, manong as. Ang silica niyan, mataas. Carbon and silica lang yan. Silica. Anong gamit naman? Carbon silica. Hindi ko alam kung sa kanya. Pangtaboy po ng ng mga snake, slugs. Di ang gamitin mo na yung dolomite. Dolomite na. Pwede rin po. Dolomite. Paanong application po niyan? Ibubudbud na lang ngayon? Hindi, pwedeng Land prep din. land prep din. Pwede land prep. Kasi ang reaction ang natin sa dolomite dapat makorek ang pH niya. Pero ito, ang ginagawa lang niyang carbonized rice husk, yung immediate environment ng halaman, parang cocoa dust. Pinapalambot niya para yung roots madali mag-penetrate. Anong ginagawa niyong abono? Liquid fertilizer o yung inorganic? Inorganic, urea. Sinasubugan, urea. Ano po, per puno? Ingat kayo ng paggamit ng urea kasi nakakasunog yun. Ano po, sinasama po namin sa tubig. Kaya nga rin, nakakasunog din yun. Dapat ang gamitin nyo, ammonium sulfate. Kasi hindi nagre-react sa tubig. Ammonium sulfate. Ammonium sulfate. Parang urea din po yan. Puti din yun, pero mababa ang percent N. Ang urea, 46% N. Ang ammonium sulfate, 21.
So, yun ano yan. Bayan Kasi ang ang urea, lalo't nailagay na halos tubig, pagka nailagay mo dito, magbabarn to. Pagka dito, magbabarn. Kaya yan. Tsaka, ang nilalagay mo ng urea, gawa ng para gumanda tong di ba? So, pero you are after the tuber. So, kailangan, ang ilagay mo, phosphorus. Kaya kinakailangan mong kurikin yung pH para yung phosphorus maging available. Sa kasi red soil yan Fix ang pinyan. Andyan na siya pero hindi lang siya makuha. Hindi siya makuha. Fix ang pinyan kasi red soil nga. So yan, red soil talaga to. Very red talaga yan. Kaya kung titingnan mo ang pH niyan, mga 4 to 5. Ganyan. Kailangan i-correct. Correct talaga. Mataas lang nito, organic matter, yung nitrogen. Kaya kinakailangan mo, if you are dealing with tuber producing plants, kailangan phosphorus. Kasi yun ang kinakailangan para sa mga sa palay, yung butil, at saka yung tuber. Yung tuber. Yung P. But sa red soil, hindi na. Sa red soil, ang P ay fix. So, hindi makukuha ng halaman. Fix. Kaya kailangan i-correct mo ang pH niyan. Para maganda ang kanyang Ito, yung carbonized rice husk yan. Vermiculture. Vermicos. Oo. Mga organic matter lang yan Mataas ang nitrogen, source of nitrogen, na kinakailangan ma-decompose sa share body bago ma-absorb ng halaman. So, ibig sabihin, so pwede na dolomite and bio-N lang? Pwede. Wala, hindi na kailangan mag-nitrogen na Pwede. Correct the pH and put organic or your bio-N. Kaya lang, ang bio-N mo, ilalagay mo sa sa ilalim. Sa ilalim din? Dapat cover ng soil. Yan, ang niya. Magandang Siguro, sir, mag-experiment. Pwede na isang bed, ganun pwede lang. kayong mag-experiment. Maganda yan. Para makita nyo lang yung effect. So, sa susunod, ito, meron sa kabila. Maganda. As is, doon sa ginagawa nyo. Kaya, ganun din ito. Yung kalahati nito, may dolomite, kalahati wala. Ganun. Ayan, magandang obserbahan nyo para malalaman nyo kung ano dapat na ilagay. Newly transplanted lang po ito, no? Kailan po? Ayan, 420. 20 lang. So, 5 days lang. 5 days lang ngayon. Pero ang galing, parang naka-recover na. Itong ganito, ganong katagal nyo bago maane? Ganong ilang month pa? 90 days daw po yun ilang buwan na to? 1 month pa lang po. Ay di 2 months pa. 2 months pa. Ang sabi po 60 to 90 days daw po. 60 to 90 days. Kasi yung laman po, yung size po ng laman yung... Tama. Yung size na laman. Yung tuber size. Yun ang kailangan, tuber size. Hindi ho ba pwedeng i-dilig yung dolomite? Ihahalo mo sa tubig, then i-dilig? Hindi, kailangan sa lupa. Kasi yung purpose ng dolomite, hindi it correct the pH. Kaya kailangan nakahalo sa lupa. Saka hindi naman Hindi natutunaw. naman fertilizer yun Soil conditioner and dolomite. So it should be mixed with the soil. Saka hindi natutunaw, sir. Di ba? Nag-iiba lang ang kulay ng tubig. Hindi natutunaw yan. Pero hindi na natutunaw siya. Kaya kailangan talaga ihalo mo sa lupa. Ano po, halimbawa po, magtatanim ka ng kamote. Lagyan mo nito kasi hindi naman pala ito natutunaw. Para yung lupa namin medyo bumuhagag. Ganun po. Pwede rin. Hindi, pero more on talaga, pang-control na acidity. Soil conditioner. Yan talaga ang purpose niya. Hindi pang pabuhagag. Pampabuhagag yung kokodas. Oo. Kokodas. Tsaka yung carbonized rice husk, pampabuhagag yan. Pero walang total nutrient na maibibigay yan. Ayan. Kasi walang masyadong N yan Nitrogen. Wala. Pero mataas po ang pH niya.
pag nilagyan ng carbonize? Vessel, pag pH mataas. Gawa ng silika gawa ng silika. Kasi yung carbonized rice husk, yung mga straw at saka yung mga grains, mataas ang silica content yan Pero yung carbonized rice hull, hindi pang correct ng pH. Hindi. Ang ano yun talaga dyan, parang ano rin, parang yung cocoa dust. Yan ang purpose. It's Para only sa- that, ang ano yan, kasi gawa nga nung rice husk, yung ipa, mataas ang silica noon. Potassium and silica. Silicon. Kumbaga. Ang isa kong suggestion dito, bakit hindi kayo magsubok dito ng greenhouse, tomato and eggplant in the greenhouse. Tingnan mo. Hindi na dyan, doon sa paso na lang. Yung mga paso. Tingnan mo. Siguro, yung Tomato lang, kahit tomato lang. yung cherry tomato siguro, sir. Tomato para lang. Kasi value. ang tomato at saka eggplant ayaw niya ng maulan. So magkakaroon kayo ng off-season. Aha. Off-season tomato, off-season na eggplant. Maganda sa market. Mataas ang presyo niya. Oo. Pwede naman, meron kayong greenhouse. So hindi siya maulanan, pero May mainitan. sunlight. Subukan nyo yun sa loob dito. Sige Hindi po. lang yung hindi dito lang. Susubukan ko. Subukan nyo ng kamatis at saka talong. During off-season. Meron kayong off-season. Maganda dito. Kasi nung ako'y nagtrabaho sa NIST, kami merong greenhouse sa Bacoor, Cavite. Meron kaming greenhouse, nasa loob panay kamatis at talong. Kaya ay doon ni black soil doon. Kaya clay masyado. Nilalagyan namin ng yung binulok na jame. Ano yung jam? Dayami. Jame, yung Dayami. rice hull na binulok, which is similar to the effect is similar to cocoa dust. Oh, I see. Para yung kanyang soil structure hindi masyadong clayy at maging loose siya. So yung roots mabilis gumano. Subukan nyo dito magtanim ng kamatis at talong during wet season. Para kayo merong off-season na tomato, mahal ang price pag off-season. So, sir, pati itong bonsai from the buyer, rin yan? Lahat ito. Lahat Pati yung yan. kale, Buti may buyer na kayo, maganda. Maganda Bagong yun. tayo to, no? Wala pa nung pumunta kayo. Yes, sir. Mabilis. So may tinataya pang isa dyan. Isa pa. Then, siguro isa pa dito. Pwede, Tsaka yung in between post, pwede pa kayo to Pwede maximize the area. Isang bed pa. Pwedeng gawin to itong pulaan maganda kasi magandang gawin pulaan to. Gawa ng hindi ulanin. Merong rain out shelter. Greenhouse. Diyan, Maganda ang madami area. assignment mo. Maganda ang area. Meron ka na palang yung Maganda area. panggiling. Mangolekta ka na lang ng coco peat, tapos bili ka na lang ng dolomite sa amin para tulong. Okay? Okay. Let's go na po. Okay. Sir, may mga i-share pa kayo? May advice pa kayo? Yun nga, ang nakikita ko dyan kasi when it comes to business, business sector, pwede kang mag-maximize ng production, may greenhouse ka Kaya lahat ng off-season, dito mo gawin. Maganda. Meron kang talong, meron kang kamatis. O kung ano man ang hindi pwede sa tagulan, dito gawin sa loob. Kaya para safe ka. Ganda dito kahit anong meron kang tubig, wala kang problema. At saka sa tingin ko, walang masyadong insect and disease dito. Gawa ng mahangin. Madali, yung kumbaga, may merong certain inoculum leaves. Gawa ng hangin, madaling yun ang dito, wala naman disease kayo. Kasi ang disease, kalimitan sa lupa o sa seedlings.
Pagka ang seeds mo hindi maganda, apektado ang iyong seedlings. Kaya kinakailangan, ang seeds mo makuha, maganda. Pag hindi, apektado ang seedlings mo. Okay. Okay. Marami pang lupa, mo. Marami pa. Red na red yan oh. Dami pa. But, kaya lang, may Dami pa. dadagdag na Dami naman. pang perang ilalabas. Totoo yun. Magdadagdag na naman, sir, kung halimbawa, sasabihin kong meron kayong plants. How about animals? Kasi Yung dolomite ba nagagamit sa animals? integrated. Nilalagyan yung pagkain. Di ba, Sir Danny? Alin? Yung pagkain ng mga baka, mga ano, nilalagyan dolomite Pero nilalagyan. Magandang, ano nga yan, pwede rin yan sa baboy eh. Maganda yung laman ng baboy. Oo. Ayan. May piggery kami sa Mindanao eh. Ang ganda dito magpigiri kasi meron kang sewerage ano eh. So pwede hong ihalo yun sa Pagkain. pellets? Pwede. Sa feed? Ay, sir. Pwede. Ang laki ng area mo. Any tree, any fruit trees, or ano man, kaya mong i-develop dito eh. Yan, palalagyan mo. Kasi Yan, kunin mo. unang-una, ang area mo, meron kang matatamnan, Yan. hindi Yung lupang yan, titigilan ng dinagdag mo tubig. Kasi ano yan, sloping eh. Bakit, sir? Malambot yan eh. Yung ano, yung Doon sa punso. Ay, oo. Yung binahaya ng anay. Ay, oo. May nutrients ba yan? Oo, siyempre. Organic matter, mataas. Oo. Yan ang ilagay mo. Tama, Alin yan? nitrogen. Pag ito nataniman mo ng kalamansi, yung mga 3,000 kalamansi. Ang dami, kalamansi lang eh. Ganda nito. Dami, ang lawak ng lugar nyo. Malaki na pala yung Dracena. Oh, madami na. Kasi nakaano na eh. Nakatanim na eh. Pati yung Bio-N. 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 Kasi nitrogen lang naman kailangan yan. Lumaki yan, di ang gandang tingnan pag nasa highway ka. Oo, yun. Oo. Doon ka bumili ng ano, binhi ng kalamansi sa Talisay. Huwag ka doon sa bayan. Doon sa bundok. Mura doon. Pag sa baba na, mahal na. Text ko kayo para makuha ko yung pangalan. Hindi, mamasyal ka lang Kahit- doon. Namamasyal kami doon eh. Pero kailangan mo lang talaga mahanap sino yung grower. Kasi Oo, yung iba, yung buy and grafted. sell lang. Bibilhin lang sa katabi. Kasi 1 year lang yun. Pag nalagyan mo ng dolomite, bunga na yan eh. Hindi ka na maghihintay. Mayroon bang tanim Tapos, kayong bigyan mo ano ng dito? coconut. Yung kawayan? Oo, yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.